Magandang araw po sa lahat ng sumusubaybay sa gawaang ito ng Panginoon. Dalangin ko po na kayo'y nasa mabuting kalagayan at ligtas sa anumang karamdaman. Bago po nating simulan ang gawaang ito, tayo po muna ay manalangin. Banal at dakila at makapangyarihang Diyos, kami po'y lumalapit sa oras na to. Buksan mo po ang aming puso upang patuloy po naming maunawaan ang kahalagaan ng iyong salita, upang kami po'y mapabuti at patuloy ka naming maparangalan sa aming mga buhay. Pagpalain mo po kami, Panginoon, na patuloy mo po, Diyos, na ilatag ang iyong pong presensya sa bawat puso namin. Maraming salamat po. Sa iyo po namin, binabalik ang aming papuri at pasasalamat sa ngalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Lahat po ng bagay na mahalaga ay may pinanggalingan bago ito mangyari. Katulad ng pagiging isang profesional. Walang taong isinilang na profesional agad. Tinapos muna niya ang kanyang pag-aaral bago niya naabot. Sa Bible po, meron pong isang tao dito na nagkaroon po siya ng tinatawag na total transformation sa kanyang buhay dahil may mga bagay po siyang ginawa. Ang sabi po ng Acts chapter 20 verse 24, "Subalit walang halaga sa akin ang aking buhay, maganap ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawaing ibinigay sa akin ng Panginoong Hesus, ang pagpapahayag ng mabuting balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos." O ang statement ni Paul ay nagpapahayag ng mayroon siyang total transformation sa kanyang buhay noong makilala niya ang Panginoong Hesus. Ang kaligtasan ay regalo ng Diyos, pero ang pagbabago ay proseso na kailangan ng effort mo. Bakit maraming nagsasabing Kristiyano daw sila pero wala namang malaking pagbabagong nagaganap sa kanilang buhay? Dahil ayaw nilang ilagay sa tamang proseso ng pagbabago ang kanilang buhay. Kaya matapang na sinasabi ni Apostol Pablo na walang halaga ang kanyang buhay, matupad lang niya ang kalooban ng Diyos. Dahil meron siyang buong pagbabagong naganap sa kanyang buhay na galing sa Panginoong Hesus. Ang pagiging anak ng Diyos o Kristiyano ay nakapaloob po ang salitang total transformation. Ang sabi po ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17, "Kaya't ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na." Ang may total transformation sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, nagkakaroon siya ng total na pagtanggi sa mga bagay na ginagawa niya na alam niyang mali noong una. Sino ba si Pablo? Bakit matapang niyang sinasabi na siya ay may 180-degree change of life o total transformation na kailangan din nating taglayin bilang anak niya? Bilang anak ng Diyos, yamang ito ay inihingi sa atin bilang anak ng Diyos. Paul was known as Saul of Tarsus. He was born of Jewish parentage in the city of Tarsus of Cilicia. He was not only a Jew, but by his own testimony, he was a Pharisee and a son of Pharisee. In Acts chapter 23, verse 6, alam ni Pablo na nooy may mga Saduseo at Pariseo. Kaya't sinabi niya ng malakas, "Mga kapatid, ako'y Pariseo, anak ng mga Pariseo. Dahil sa pag-asa kong muling mabubuhay ang mga patay, ako'y nililitis ngayon." Paul was a Hebrew of Hebrews, spoke Hebrew and Aramaic. Was of the tribe of Benjamin. And evidently, been taught that trade of tent making as a youth. Siya po ay isa pong manggagawa ng mga tent. In Philippians chapter 3 verse 4, "Kung sa bagay mayroon akong sapat na dahilan upang manghawak sa mga panlabas na tuntunin. Kung iniisip niyo man na may katuwiran siyang magtiwala sa ganitong gawain, lalo na ako. Tinuli ako sa 8 araw mula nang ako'y silang. Ako'y katutubong Hebreyo, tunay na Israelita, buhat sa angkan ni Benjamin. Kung pagsunod sa kautusan ng pag-uusapan, ako'y Pariseo." He was studied under the well-known Gamaliel, a noted teacher in the school of Hillel. Siya po ay nag-aral, ganun po kabigat si Apostol Pablo.
Siya'y nag-aral kay Gamaliel. Ang sabi po na, he was around 13 years old when he began his studies under the well-known Gamaliel. Gamaliel was a rabbi and very well educated. Ang sabi po ng Acts 22 verse 3, ako isang Hudyo, ipinanganak sa Tarsus ng Sicilia, ngunit lumaki rito sa Jerusalem. Nag-aral ako kay Gamaliel at buong higpit na tinuruan sa kautusan ng aking mga ninuno. Tulad ninyong lahat, ako'y masugid na naglilingkod sa Diyos. Paul was a Roman citizen. Sabi niya sa Acts 22 verse 28, sinabi ng pinuno, malaki ang nagugol ko para maging mamamayang Romano. Ngunit ako'y mamamayan sa Paul sa pagkabata, sabi ni Pablo. As a young Pharisees, he was present when Stephen was stoned and murdered. In Acts 7:58, kinaladkad nila si Esteban hanggang sa labas ng lungsod upang batuin. Inubad ng mga saksi ang kanilang mga kasuotan at iniwan sa isang binatang nagngangalang Saulo. In his campaign against Christian, both men and women, he traveled with letters of arrest from the high priest and went to other cities to waste the church of Jesus Christ. Sabi po sa Acts 26 verse 10 to 11, at gayon nga ang ginawa ko sa Jerusalem, maraming Kristiyano ang aking ipinabilanggo sa kapangyarihan ng mga punong saserdote, at nang sila'y hatulan ng kamatayan, isa na ako sa humatol. Ginaygay ko ang lahat ng sinagoga at sino man sa kanilang abutan ko roon ay pinaparusahan ko upang piliting magsalita laban kay Jesus. Sa tindi ng puot ko, ipinag-uusig ko sila kahit sa mga lungsod sa ibang bansa. 33 to 35 AD, on the road to Damascus to arrest and persecute more Christians, Saul had his conversion experience when he met Jesus in a blinding light. Ang sabi po sa Acts 9:1, samantala, masidi ang pagnanais ni Saulo na usigin at patayin ang mga alagad ng Panginoon. Kaya't lumapit siya sa pinakapunong saserdote at humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang madakip niya ang sinumang matagpuan niya roong kaanib sa bagong pananampalataya, maging lalaki, maging babae, at madala sa Jerusalem. Naglakbay si Saulo patungong Damasco. Nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakasisilaw na liwanag mula sa langit. Ano pat nasubasub siya at narinig niya ang isang tinig na nagsalita sa kanya, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sino po kayo, Panginoon? Tanong niya, ako'y si Jesus, ang iyong inuusig, tugon sa kanya. Tumindig ka't pumasok sa lungsod, sasabihin sa iyo roon kung ano ang dapat mong gawin. Malinaw po na sinasabi ng Biblia na si Apostol Pablo ay hindi mabuting tao nung hindi pa niya nakikilala si Jesucristo. Pero nagkaroon siya ng buong pagbabago sa kanyang buhay o tinatawag na total transformation. After he was converted, he is commissioned by the Lord. Tingnan niyo po yung kanya pong transformation. Sabi po sa Acts chapter 9 verse 15, ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumaroon ka, sapagkat hinirang ko siya upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hentil, sa mga hari at sa mga anak ng Israel. Dito po, inutusan po si Ananias ng Panginoon para sabihin kay Saulo na siya po ay ikinukomisyon, inuutusan ng Panginoon. In Acts chapter 22 verse 21, ngunit sinabi sa akin ng Panginoon, humayo ka sapagkat susuguin kita sa malayo sa mga hentil. Paul, from being Christian killer, persecutor, he become apostle. Napakalaking pagbabago nang nangyari sa kanyang buhay. Ano kaya ang kanyang ginawa? Hindi po madali yung kanyang naging proseso sa buhay para magkaroon siya ng ganong pagbabago, yung tinatawag na total transformation na hinihingi ng ating pagiging anak ng Diyos. Ang pagiging apostol ni Pablo at pagkakaroon niya ng 180-degree change of life ay isang malaking biyaya sa kanya ng Panginoon, no? Ng Panginoong Yesus na nilapatan niya ng effort.
Ginrasyahan ng Diyos si Pablo, hindi dahil si Pablo well-known and educated. Ito'y dahil ang Diyos ay punong-puno ng biyaya sa lahat ng taong may nais magbago. Sa kabila ng kanyang kasamahan at pagiging kalaban ng Diyos, biniyayaan siyang maging apostol at ang kaligtasan ay dumating sa kanya. Katulad din natin si Pablo. Sa kabila din ng ating mga kasalanan at pagsuway sa Panginoon, nandito tayo taglay ang biyaya ng kaligtasan dahil sa kanyang kagandahang loob sa atin na nagnanais magbago. Ang sabi po ng 2 Timothy chapter 4 verse 17, ang sabi ni Pablo, ngunit pinatnubayan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang maipahayag sa mga hentil ang salita. Naligtas ako sa tiyak na kapahamakan. Kaya pala kaya niyang limutin ang kanyang sarili dahil inari ni Apostol Pablo na grasya ng Diyos ang lahat ng bagay sa kanya, lalo na ang kanyang malaking pagbabago. In 1 Corinthians 15:10, ngunit sa kagandahang loob ng Diyos ay ginawa niya kung ano ako ngayon at hindi naman nabaliwala ang kagandahang loob niya sa akin sapagkat nagpagod ako ng higit sa kanila. Bagaman hindi ako kundi ang biyaya ng Diyos na kasama ko. Ang napakahalagang natanggap na biyaya ni Apostol Pablo ay ang kanyang total transformation. Ang kapamakan sa impyerno ay sigurado sa buhay ni Apostol Pablo kung wala ang grasya ng Diyos at kanyang kagandahang loob. Ganun din naman tayo, mga kapatid. Saan tayo pupulutin kung walang Kristong namatay sa krus para sa atin? Wala pong duda ni si Apostol Pablo ay mayroong total transformation ng kanyang buhay sa pamamagitan ng kanyang mga gawa at layunin sa buhay. Makikita po natin kung gaano binago ng Diyos si Apostol Pablo. Mula sa kanyang pagiging masugid na taga-usig, tagapagpatay ng mga mananampalataya o yung mga sumusunod sa Panginoon, naging isa siyang masugid na tagasunod ng Diyos. Kaya doon sa ating teksto, matapang niyang sinasabi na walang halaga sa kanyang buhay. Ang lahat, masunod lang ang kagustuhan ng Panginoon. What processes must you go through to have a total transformation? Anong proseso ng buhay na kailangan nating pagdaanan para magkaroon ka ng total transformation? Hindi basta-basta na transform si Pablo. May proseso siyang ginawa sa kanyang buhay at ganun din po tayo. Kailangan po nating dumaan, ilagay natin sa tamang proseso ang ating buhay upang tayo'y magkaroon ng total transformation na hinihingi ng ating pagiging anak ng Diyos. Yamang ito ang hinihingi niya sa atin, pagiging anak. Kailangan po natin talaga na magkaroon ng total transformation. Ano ang unang proseso na dapat nating pagdaanan para magkaroon tayo ng total transformation gaya ng ginawa ni Apostol Pablo? Una po, submit your life to God. In Acts 20 verse 24, subalit walang halaga sa akin ang aking buhay. Yan po ang katibayan, yung salitang nagpapahayag na si Apostol Pablo ay fully submitted to God. Buong puso niyang pinasakop yung kanyang buhay sa Panginoon. That's why nagkaroon po siya ng total transformation. Kailangan mo munang ipasakop ang buong buhay mo sa Panginoon bago ka magkaroon ng buong pagbabago sa buhay. Kung walang pagpapasakop sa Diyos, ikaw lang ang laging masusunod sa iyong buhay. Kaya hindi po mangyayari ang total transformation kung walang magaganap na pagpapasakop. Si Apostol Pablo po ay ganoon ang kanyang ginawa. Hindi na niya inaring kanya yung buhay niya. Yun po ang ibig sabihin niya na pinasakop niya ang kanyang buhay sa Panginoon. Ang salitang submission ay pagpapaubaya o pagsuko. Isurrender lahat ni Paul sa Panginoon yung kanyang buhay. Wala siyang itinira para sa kanya. Yun po ang pagsuko o yung submission sa buhay niya. Ang tunay na nakatanggap ng grasya ng Diyos
ay may buhay na ipinapasakop sa Diyos. Wala po. Hindi po tayo makakatanggap, mga kapatid, ng total transformation kung hindi po natin ipapasakop sa Diyos ang ating buhay. Kaya ito ang panawagan ni Apostol Pablo sa lahat ng Kristiyano na magpasakop sa Diyos para magkaroon ng total transformation. Ang sabi po niya sa Romans 6:23, huwag ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay at muling binuhay at ihandog sa Kanya ang buo ninyong pagkatao bilang kasangkapan ng katuwiran. In Romans chapter 13 verse 5, kaya nga, dapat kayong pasakop, hindi lamang upang maiwasan ang poot ng Diyos, kundi dahil sa iyon ang matuwid. Well, mga kapatid, napakasarap pong pakinggan na ang may matuwid na pamumuhay ay ang mga taong ipinasakop ang buhay sa Diyos. Wala pong tao na nagiging matuwid ang buhay na hindi pinapasakop ang sarili sa Panginoon. Kasi kapag hindi pinasakop, hindi mo masusunod ang kagustuhan ng Panginoon. Ang sabi ng 1 Peter chapter 5 verse 6, kaya nga pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Kaya nagkaroon si Paul ng total transformation sa kanyang buhay dahil ipinasakop niya ang kanyang buong buhay sa Panginoon. Hindi natin kayang baguhin ang ating sarili. Ang Diyos lamang ang may kakayahang makapagbago ng tao. Kahit gaano man kalaki ang kasalanan gaya ni Pablo. Kaya lang, kailangan munang ipasakop ang iyong buong buhay sa Diyos. Doon kikilos ang Panginoon. Doon tayo babaguhin ng Diyos. Doon niya tayo kayang baguhin. Pero kapatid, hangga't hindi mo ipinapasakop ang buhay mo sa Kanya, hindi rin niya magagawa ang baguhin Kanya. Second process, must we go through to have a total transformation. Ang pangalawang proseso ng buhay na kailangan nating pagdaanan para magkaroon tayo ng total transformation gaya ni Pablo. Serve your life to God. Ang sabi po ng ating teksto in Acts chapter 20 verse 24, subalit walang halaga sa akin ang aking buhay. Maganap ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawaing ibinigay sa akin ng Panginoong Hesus. Magaan mo nang mailalagay sa prosesong ito ng buhay ang sarili mo kung naipasakop mo na ang buhay mo sa Diyos. Ito ang proseso na kung saan makikilala mo ng lubusan ng Panginoon. Habang ikaw ay naglilingkod, maunawaan mo kung ano ang gusto at ayaw niya at magkakaroon ka ng mas malapit na relasyon. Ang pangunahing tungkulin at service natin sa Diyos ay ang palawakin ang Kanyang kaharian. Ang sabi po doon sa ating teksto. Sa Marcos chapter 16 verse 15, at sinabi ni Jesus sa kanila, umayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. So ito po, ang pangunahing po nating service o paglilingkod sa Panginoon ay palawakin ang Kanyang kaharian dito sa mundo. Kaya nga sabi niya, umayo tayo sa buong sanlibutan, ipangaral ang mabuting balita. Yan po ang ating service kay Lord. No? Gaya po ni Apostol Pablo. Kaya nagkaroon siya ng total transformation. Inilagay niya sa paglilingkod ang kanyang buhay. At unti-unti niyang nakilala ang Panginoon at nalaman niya kung ano at ayaw ng Diyos. Kaya siya nakakaroon ng total transformation sa kanyang buhay. In 1 Timothy chapter 4 verse 2, ipangaral mo ang salita ng Diyos na papanahon man o hindi. Hikayatin mo, pagsabihan at patatagin ang loob ng mga tao sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. Yan po ang dahilan kung bakit tayo naglilingkod sa Panginoon.
upang ang mga tao na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos ay mapagsabihan natin, mapatatag natin ang kanilang pananampalataya. Ang pangatlong proseso, the third process must we go through to have a total transformation. O ang pangatlong proseso ng buhay na kailangan natin pagdaanan para magkaroon tayo ng total transformation. Commit your life to God. Ayon sa ating teksto, subalit walang halaga sa akin ang aking buhay, maganap ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawaing binigay sa akin ng Panginoong Hesus. Ang pagpapahayag ng mabuting balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Ang commitment ay mahalagang proseso ng pagbabago. Dito mo maitatalaga ang iyong sarili sa Panginoon. Kapag nabuo sa buhay mo ang commitment, hindi ka basta-basta matatangay ng anumang klaseng pagsubok sa buhay, gaya ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo ay nakaranas ng iba't ibang mahirap na pagsubok sa buhay. May pagkakataon na siya'y malagay sa panganib yung buhay niya. May pagkakataong hindi siya kumain ng ilang araw. May pagkakataong hindi siya matulog ng ilang araw. Pero nanatili siyang matatag dahil naitayo niya yung commitment niya sa Panginoon. Naging matatag siya dahil committed siya sa tungkuling ibinigay sa kanya ng Diyos. Ang commitment ni Paul o ni Pablo ay patutuo ang kagandahang loob ng Diyos. Kaya sabi niya, ipahayag sa tao ang kanyang kabutihan, yung mabuting balita. Yun po yung commitment niya. Hindi yan kailanman nagkaroon ng struggle yung commitment niya. That's why kahit mamatay na siya, kahit ano pang mangyari sa kanya, tuloy pa rin yung paglilingkod niya sa Panginoon. Ganon kalaki, ganon kabigat ang commitment na naitayo ni Apostol Pablo. No, ipahayag sa tao kung gaano kabuti ang Diyos. Kaya nga sabi ng Acts 26 verse 16, tumindig ka. Napakita ko sa iyo upang ikaw ay suguin. Magpatutuo ka tungkol sa nakita mo ngayon at sa ipapakita ko pa sa iyo. Napakalaki po ng commitment na naitayo ni Apostol Pablo. Na kailangan po nating itayo din sa ating buhay. Unless na hindi mo itatayo sa buhay mo yung tinatawag na commitment, mga kapatid, pagdating ng ibang klaseng pagsubok, kahit magaan yan, pwede kang tumalikod sa paglilingkod mo sa Panginoon. Pero ang sabi po ng salita ng Biblia, na tayo'y dapat makapagtayo ng malalim, matatag na commitment sa Panginoon. Hindi po tayo exempted sa lahat ng uri ng pagsubok sa buhay. Ng kahirapan, dahil kakambal ng isang Kristiyano ang mga pag-uusig at kahirapan. Sabi po sa 2 Timothy chapter 3 verse 12, lahat ng nagnanais sumunod ng matuwid kay Kristo ay daranas ng mga iba't ibang klaseng pag-uusig o pagsubok. Kapatid, ano na ang mga pagbabago sa buhay mo na nagpapatotoo na ikaw ay tunay na nakasumpong ng kagandaang loob at biyaya ng Diyos? Si Pablo, mula sa pagiging persecutor, naging apostol, great follower of Jesus Christ. Ikaw, anong pagbabago na kaya ang pwede mong ipatotoo na ikaw ay nakasumpong ng greatest grace ng Panginoon, which is the total transformation? Ikaw, kapatid, totoo mo na bang natanggap ang pangunahing grasya ng Diyos sa buhay mo? The total transformation? Saang area ng buhay mo ito nakikita o nagpapatotoo? Walang magaganap na total transformation kung walang total submission. Hindi rin magaganap ang tunay na pagbabago kung hindi mo ilalagay sa paglilingkod ang buhay mo. At kung hindi mo itatayo ang commitment sa buhay mo, walang magiging total transformation. That's why si Paul, matapang niyang sinasabi,
na walang halaga ang kanyang buhay, matupad lamang ang kanyang tungkulin. Kung gusto mong mag-commit ng service kay Lord, submit yourself to God. At ano ang hinihintay ng taong nagkakaroon ng total transformation? Anong hinihintay ng taong nagkaroon ng total transformation gaya ni Pablo? In 2 Timothy 4:7, puspusan akong lumaban sa paligsahan. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kakamtan ko na ang korona ng pagtatagumpay. At sa araw na yaon, ang Panginoon na siyang makatarong ang hukom ang magpuputong sa akin ng korona. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa muli niyang pagparito. Ikaw, kapatid, nais mo bang magkaroon ng total transformation sa iyong buhay? Number 1, ang gawin mo, submit yourself to God. Pasakop mo ang iyong buong buhay sa Panginoon. Pangalawa, serve your life to God. Ipasok mo sa paglilingkod ang buhay mo. Pangatlo, commit your life to God. Itayo mo sa iyong buhay ang commitment. Kapag nagawa mo to, kapatid, magagawa mo o magkakaroon ka ng buong buhay na pagbabago. Ito ang tamang proseso na dapat nating pagdaanan bilang anak ng Diyos. At ito ang kanyang inihingi sa atin bilang kanyang mga anak. Tayo po'y manalangin. Dakila at banal naming Diyos, salamat po na pinagkaloob mo sa amin, Lord, ang masaganang araw na to, Panginoon, upang patuloy po kami, O Diyos, makalakad sa iyo kung dakilang kalooban. Kinikilala po namin na ikaw ang Diyos na nagbigay sa amin ng kaligtasan. At kinikilala po namin bilang iyong mga anak, Panginoon, na kami po ay magkaroon ng buong buhay na pagbabago, Panginoon. Yamang ito ang inihingi mo sa amin bilang iyong mga anak. Lord, pagpalain mo po ang bawat isa. Ikaw nga po ang kumilos sa kanila. Ikaw nga po, Panginoon, ang patuloy na sumama sa kanila pong pagdesisyon, Panginoon, na magkaroon ng pagpapasakop, Panginoon. Na magkaroon ng paglilingkod, na magkaroon ng pagtatalaga sa kanilang sarili. O Diyos, salamat po. Muli, Panginoon, tanggapin mo po ang aming papurit pasasalamat sa ngalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Muli po, maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa gawain ito ng Panginoon. Pagpalain po kayo ng dakilang Diyos at ingatan kayo. Maraming salamat po. God bless you all. Thank you.